Adrian, pakiusap. Huwag mo ko iwan dito. Ang lamig, ang baho. Hindi ko alam kung nasan ako. Nanginginig na sabi ni Luna habang nangangapa sa basang semento sa ilalim ng tulay. Dumadaan ang mga sasakyan sa itaas. Umaalingaw-ngaw ang tunog. Parang walang pakialam sa kanya. Sandali lang to, sagot ni Adrian, inis na inis. May aasikasuhin lang ako. Babalikan kita. Agad. Pinisal niya ang kamay ni Luna. Hindi sa lambing, kundi para kumalas. Ilang segundo lang, narinig niya na ang pagsara ng pinto ng kotse at ang papalayong makina. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Sa pagbalik ni Adrian sa kondo, kasama na ang kabit. Biglang wala na siyang access sa kondo at sabay na nag-error ang dalawang bank accounts. Purihin ang Diyos sapagkat siya ang hari ng mga hari. Siya ang kataas-taasan at dapat na sinasamba ng mga tao. Sa tuwing napapadaan ng matandang si Aling Susi sa maliit na simbahan sa kanilang lugar, ang mga salitang papuri sa Diyos ang lagi niyang naririnig. Diyos lamang ang tanging makakapagligtas sa mga tao. Siya lamang ang dapat na sambahin. Namatay siya para sa ating mga makasalanan. Utang natin ang ating buhay at kalayaan sa Kanya. Tama naman ang mga ito. Dapat purihin ng Diyos. Ito lang ang dapat na sinasamba, walang iba. Ngunit, tama rin ba ang mga taong laging laman ng simbahan tuwing linggo? At siyang laging pumupuri dito? Ay merong dalawang mukha. At siya ring walang habas kung mangmaliit ng kapwa? Tama lang ba na ang mga ito ang nanghahamak ng kapwa nila? At ang ugali ay mas masama pa sa ugali ng mga mababangis na hayop? Nasa sandaling lumabas sila ng simbahan, ang malaanghel nilang ngiti ay napapalitan ng malademonyo nilang pag-uugali. Lalo na sa tuwing nakikita siya ng mga ito, dahil lang sa ang antas niya sa buhay ay hindi kasing ganda ng kanila. Iyon kasi ang madalas na nararanasan ni Aling Susi mula sa mga palasimba niyang mga kapitbahay. Hindi naman kasi nila sinasabuhay ang kanilang binabasa sa bagong tipan o kaya ang kanilang mga sinasabi dahil mahilig pa rin sila na magmataas-taasan. Mag-isa na lamang si Aling Susi sa buhay. Wala siyang asawa. Wala ring kasamang anak na mag-aalaga sa kanya o di kaya makakatulong niya sa buhay. Ang tanging makakasama niya lang ay ang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ay ang alaga niyang asong si Pangko. Ang ikinabubuhay ni Aling Susi ay ang pagpapataya ng weteng. Araw-araw ay maaga siyang nagigising para magpataya. Hindi man malaki ang kita, sapat na yon para may maipambili siya ng makakain niya. Ngunit sa lugar nila, at lalo na sa mga kapitbahay na meron siya, hindi sapat ang sikap. Kailangan mo ring makibagay sa mga taong mas sanay manghusga kesa umunawa. At dahil isang kahig isang tuka lang, madalas siyang kutyain ng mga taong laman ng simbahan. Nako, si Susi, araw-araw palang palala ng palalang itsura. Baka'y totoo nga talagang sinasabi na aswang yan. Mag-ingat kayo riyan. Baka totoo ang sinasabi ng ilan na kaya raw sobrang payat kasi wala nang makain na bata. Dagdag pa ng isa, sabay tawa. Naririnig ni Aling Susi ang mga iyon. Hindi naman siya bingi. Ngunit pinipili niya lang talaga na manahimik. Sa halip na sumagot, mas pinipili niyang yumuko at ipagpatuloy ang ginagawa. Sanay na siya sa ganitong trato. Ang maliitin, apihin at husgahan dahil lamang sa siya'y mahirap, matanda at mag-isa. Maraming mga pagkakataong tinatawag siya ng mga ito na aswang dahil daw sa payat niyang pangangatawan at sa bahay niyang tagpi-tagpi at walang ilaw. Ngunit sa kabila ng lahat na nararanasan niya, mabuti ang puso ni Aling Susi. Kapag may mga nagugutom, handa siyang magbahagi ng kaunting kanin kahit kapos na rin siya.
Pag may kapitbahay na may sakit o kailangan ng tulong, siya ang unang magtatanong kung kailangan ba nila ng tulong niya. Hindi siya nagtanim ng galit sa lahat na nangmamaliit sa kanya kahit na paulit-ulit siyang sinasaktan ng mga salita nila. Wala siyang tinanim na galit sa kanyang puso. Aling Susi, may reklamo po kasi kaming natanggap. Maraming nagrereklamo sa pagpapataya ninyo. Seryoso nitong wika. Dinadaya niyo raw madalas at binubulsa pa ang pera. Ha? Pero maayos naman po ang ginagawa ko. Wala po akong dinadaya na kahit sino. Mahina niyang sagot. Pasensya na po pero mas mabuti raw po siguro kung tumigil na muna kayo. Nagagalit na rin kasi ang iba mong kasamahan sa pagpapataya kasi nawawala na raw ng tiwala sa kanilang mga tao. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Aling Susi. Ang wedding na yan lang kasi ang kinabubuhay niya. Pero wala naman siyang magagawa. Ano ba naman ang laban ng isang gaya niya, hindi ba? Kailangan niyang tanggapin ang pasya ng nakakarami. Kinabukasan, hindi na nga siya naghanda para muling mag-ikot at magpataya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ngayon. Wala siyang sapat na ipon. Di 5 duling nga ay wala siya. Wala ring trabaho na maaaring gawin kasi kahit anong sikap niya, sadyang iniiwasan siya ng mga tao. Aling Susi! Isang batang tumawag sa kanya mula sa labas ng kanyang maliit na bahay. Lumabas si Aling Susi at nakita roon ang isang batang lalaki. Ano yon, iho? Yung aso niyo ho, nakita ko pong walang habas na pinalaw ng mga tao roon sa may tulay. Nawala ng kulay ang buo niyang mukha at dali-dali siyang nagtungo sa tulay. Pagdating niya roon, nakita niya ang kanyang aso. Ang tangi niyang kasama sa buhay, wala nang buhay. Pancho! Nabutla na lamang si Aling Susi at mabilis din na lumapit sa kanyang aso. Pancho, anong ginawa niyo sa kanya? Ano bang kasalanan ng aso ko sa inyo? Puno ng puot niyang sigaw. Bakit pati ang walang kalaban-laban na hayop ay dinamay ninyo? Mga wala kayong puso. Pati ang asong wala namang kasalanan sa inyo ay dinamay niyo pa. Ang sama-sama ninyo. Sobrang sama ninyo. Paano niyo ito nagawa kay Pancho? Niyakap niya ang kanyang alagang aso. Wala na siyang pakialam kung nalagyan na ng dugo ang suot niya na damit. Iyak siya ng iyak. Tinatanong niya ang mga tao roon kung ano bang kasalanan sa kanila ng kanyang alagang aso. Para gawin nila ito. Ngunit walang sumagot sa kanya. Tiningnan lamang siya ng mga ito. Wala man lang ni isa sa kanila ang nagpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari at kung bakit nila ito ginawa sa kanyang alagang aso. Hindi ko alam kung ano naging kasalanan namin sa inyo para gawin ninyo ito sa amin. Tumatangis niyang sambit. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting tao sa inyo pero hindi pa rin sapat ang lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko na alam. Wala akong maisip na dahilan. Kahit anong gawin ko ay mali pa rin sa mata ninyong lahat. Patawad kung ano man sa tingin ninyo ang naging kasalanan ko sa inyo. Kung ano man ang naging pagkakamali ko kaya ganito na lang ang pagkamuhin niyo sa akin. Patawad. Matapos ang nangyari, matapos mawala sa kanya ang nag-iisa niyang kasama sa buhay, nagpasya siya na lisanin ang lugar na ito. Tahimik niyang inimpake ang kakaunti niyang gamit at umupo sa sulok ng barong-barong. Ilang araw ang lumipas bago nabuo ang pasya niya na lisanin na ang lugar. Sumakay siya ng lumang bus patungong syudad. Takot siya at hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya roon. Pero mas nakakatakot ang manatili sa lugar na araw-araw siyang pinapatay ng mga salita. Pagdating niya sa syudad, nanlaki ang mata ni Aling Susi. Mataas ang gusali, nag-uunahan ng mga sasakyan, at tila lahat ng tao ay may kanya-kanyang patutunguhan. Siya lang ang wala. Para bang wala ng direksyon ng buhay niya. Habang naglalakad siya sa isang tahimik na kalsada, may napansin siyang papel na nakapaskel sa gate ng isang malaking bahay. Wanted, housemaid.
Huminto siya at napatitig doon ng matagal. Matanda na ako. Sino bang tatanggap sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit naaalala niya ang mga gabing nagugutom siya, ang mga mata ng tao na magpanghusga, at ang buhay niya na kahit paano ay gusto niyang baguhin. Wala naman sigurong masama kung susubukan niya, hindi ba? Huminga muna siya ng malalim at lakas loob na nag-doorbell. Ilang sandali, bumukas ang pinto. Isang babaeng may maayos na postura ang sumilip. Yes? Tanong nito. Magandang araw, ma'am. Nagbabakasakali lang po. Ako po si Susie. Nakita ko po yung karatula. Pwede ho ba akong mag-apply? Maingat niya ang wika. Sinuri siya ng babae mula ulo hanggang paa. Tahimik ito ng ilang segundo, pero hindi tulad ng mga tao sa kanilang lugar noon. Walang panghuhusga sa mga mata. Bagkos ay pagtataka at konting awa. May karanasan ka ba sa gawaing bahay? Tanong nito. Opo, ma'am. Matagal na po ako naglilinis. Nagluluto. Masipag po ako. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko po. Mabilis siyang tugon. Ilang sandali pang lumipas bago muling nagsalita ang babae. Sige, subukan muna natin. Parang nabunutan ng tinik si Aling Susie. Hindi niya napigilang mapaluha. Maraming salamat po, ma'am. Sabi niya. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na binigay ninyo. Hindi naman agad sinabi ni Aling Susie ang buong detalye ng trabaho niya noon. Ang babaeng nag-interview sa kanya na maayos magsalita, simple manamit, ay hindi pala ang mismong magiging amo niya. Isa lamang pala itong katiwala. Matapos siyang tanggapin sa trabaho, mahinahon siya nitong pinaliwanagan na may paglilingkuran pa siyang ibang pamilya. At doon siya nito dadalhin. Hindi na siya nagtanong pa at sa isip niya, trabaho ay trabaho. Wala siyang karapatan na pumili. Mabuti nga tatanggap pa siya sa kabila ng edad niya. Nang makarating sila sa lugar na pagsisilbihan niya, halos mapatigal siya sa paghinga. Isang malaking mansyon ang tumambad sa kanya. Mataas ang bakod. Malawak ang bakuran na meron pang fountains. Hindi iyon ang uri ng bahay na inaasahan niyang mapapasukan ng isang tulad niya. Dito ka magtatrabaho, sabi ni Miss Rai habang binubuksan ang tarangkahan. Grabe, sobrang ganda naman dito, sabi niya. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, Aling Susie. Pinagkakatiwalaan kita. Sana hindi mo ako ipahiya sa kanila. Huminto saglit ang babae, tsaka nagpatuloy sa pagsasalita sa mas mababang tinig. Naaawa ako sa iyo, Aling Susie, kaya binigyan kita ng pagkakataon. Kaya wag mo sanang sayangin. Parang may mainit na palad na humaplos sa dibdib ni Aling Susie. Matagal na siyang hindi pinapaniwalaan. Matagal na rin mula nang may nagsabi na may tiwala sa kanya. Kaya naman, nang marinig yon mula kay Miss Rai, talaga namang nagbigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Opo, agad niyang sagot. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko po kayo bibiguin. Ipinakilala siya ni Miss Rai sa mga magiging katrabaho niya roon na talaga namang sobrang bait sa kanya at hindi na iba ang naging tingin sa kanya. Nilibot pa siya ng mga ito sa mansyon nang sa ganun daw ay hindi siya maligaw dahil masyadong malawak ang mansyon na ito. Sa unang araw niya sa mansyon, sobrang maingat ang kilos niya. Takot na may masira o di kaya may magawang hindi dapat. Sobrang ganda ng mansyon pero sobrang tahimik din na para bang walang buhay. Malinis din ito, malamig at punong-puno ng mga bagay na halatang mahalaga at mamahalin. Habang nag-iikot siya, sinusundan ng kanyang mga mata ang bawat detalye hanggang sa mapadako siya sa isang mahabang pasilyo. Doon niya nakita ang mga larawan. Mga portrait na nakaayos na nakasabit sa dingding, mga taong may dignidad sa tindig, may kapangyarihan sa mga mata. At doon natigilan siya, parang may humigpit bigla sa kanyang dibdib. Isang larawan ang humatak sa kanya. Isang lalaking may pamilyar na mga mata, matalim ang panga at may titig na minsan niya nang minahal. Efrix,
Mahina niyang bulong. Hindi siya nagkakamali. Kahit lumipas na ang maraming taon, kahit nagbago na ng panahon, ang anyo nito, kilala niya pa rin ang lalaking yon. Si Everett Santalian, ang kaniyang dating kasintahan noong nag-aaral pa siya. Ang lalaking minsang nangako sa kanya ng magandang kinabukasan. Ang lalaking minahal niya ng buo. Ang lalaking iniwan siya. Bumagsak ang paningin niya sa susunod na portrait. Isa iyong mas batang lalaki. Gwapong binata. Cold ang ekspresyon nito at may kakaiba ring lungkot sa mga mata. Naninikip ang dibdib ni Aling Susie. Hindi. Halos pabulong niyang sabi habang nanginginig ang mga kamay. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kung anong humila sa puso niya. Ang hugis ng mukha, ang mga mata nito. Siya na bang anak naming si Rael? Wala siyang patunay na ito nga ang naging anak nila ni Everett. Wala siyang karapatan na mag-angkin. Ngunit ang pakiramdam niya ngayon ay malakas. Malinaw, parang isang sigaw sa loob niya. Siya ang anak ko. Ang anak na inalayo sa kanya. Ang anak na hindi niya na nakasama. Ang anak na hinahanap niya at inaasam na makasama kahit sa panaginip lamang. Hindi niya namalayang matagal na pala siyang nakatayo roon. Tulala habang ang mga mata niya ay namumuo sa luha. Hanggang sa biglang may nagsalita mula sa likuran niya. Who are you? Napapitlag naman sa gulat si Aling Susie. Mabagal siyang lumingon. Halos takot humarap sa kung sino man ang nagsalita. At nang magtama ang kanilang mga mata, parang tumigil ang mundo. Ang lalaking nasa harapan niya. Ito ang lalaki nasa portrait. Ang binatang matagal niya nang tinititigan ang portrait kanina. Ang lalaking pinaghihinalaan niyang anak niya ay nakatayo ngayon sa harapan niya. May malamig na titig at tanong na tila humihiwa sa katahimikan. Hindi naman agad nakapagsalita si Aling Susie. Nakatulala lamang siya dito. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon at punong-puno ng pangungulila. Lumipas ang ilang segundo at hindi pa rin makakilos si Aling Susie. Nakatitig lang din siya sa mga matang nakatitig sa kanya ng malamig, mausisa at puno ng distansya. Sa loob-loob niya ay gusto niyang igalaw ang mga paa niya palapit. Gusto niyang yakapin ang binatang nasa harap niya. Gusto niyang hawakan ang mukha nito. Patunayan sa sarili na hindi lang ito bunga ng imahinasyon niya. Ngunit hindi niya magawa. Wala siyang karapatan. Hindi siya kilala ng binata. Isa lang siyang estrangherang kasambahay sa mansyon nitong isang hamak na matandang babae na bigla na lang sumulpot sa tapat nito. Lumipas muli ang ilan pang segundo. Nananatili siyang walang imik ngunit ang hangin sa paligid nila ay naging mabigat. Hanggang sa muling nagsalita ang binata at bahagyang kumunot ang noo. Who are you? Parang isang matulis na kutsilyong muling bumaon sa dibdib ni Aling Susie ang tanong na iyon. Isang malakas na sampal sa kanya na hindi talaga siya kilala ng sarili niyang anak. Napalunok siya. Pilit na pinapakalma ang sarili bago tuluyang magsalita. Ako po si Susie. Mahina ngunit malinaw niyang sagot. Ako po ang bago ninyong kasambahay dito sa mansyon. Mula ulo hanggang paa, sinuri siya nito ng tingin. Ang kupas niyang damit, ang kulubot niyang mga kamay. Wala sa mga mata nito ang kahit anong bakas ng pagkilala. Sa huli, tumango lamang ito. Alright, maikli nitong sabi. Lalo pang nanikip ang dibdib ni Aling Susie. Pilit niyang pinatatatag ang sarili at saka naglakas loob magtanong. Kung maaari po, sabi niya na bahagyang nanginginig ang tinig. Gusto ko sanang malaman kung ano po ang pangalan ninyo. I'm Rael Santalian. Malamig nito ang sagot. Rael Santalian. Ang apelyido at pangalan nito. Ang mukha. Ang pakiramdam na kanina pang bumabalot sa kanya. Ikaw nga ang anak ko. Ang anak nila ni Everett Santalian. Anak nila ng lalaking minahal niya noong kabataan niya.
Ang lalaking ipinaglaban niya kahit alam niyang talo siya. Ang lalaking iniwan niya hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa kakulangan ng pagpipilian. Wala pa ring anumang emosyon sa mukha ni Rael habang halos sumabog ang lahat ng damdamin sa dibdib ni Aling Susie. Walang bakas ang alaala sa mga mata nito. Walang kahit katiting na senyales na may kaharap itong babaeng minsang naging bahagi ng buhay nito. Paano nga ba siya nito maaalala? 5 taong gulang pa lamang si Rael nung umalis siya. Masyado pang bata para maintindihan kung bakit bigla na lang mawala ang ina. Masyado pang bata para maalala ang mukha ng babaeng laging nasa tabi nito noon. Ang babaeng unang yumakap dito at unang nagpunas ng luha sa pisngi nito. Sa mga panahong yon, walang naging pagpipilian si Aling Susie, kundi ang umalis at iwan ng kaniyang mag-ama. Ayaw niya man na iwan ang mag-ama niya dahil sila na ang buhay niya, ngunit wala siyang ibang magawa dahil ayaw sa kanya ng pamilya ni Everett. Dahil mahirap lamang siya. Dahil sa paningin nila ay hindi siya karapat-dapat sa mundo ng mga santalian. Pinili niyang magpakalayo-layo kahit masakit, kahit parang hinati ang puso niya sa dalawa. Sa isip niya, mas mabuti nang lumayo kaysa manatili at tuluyang durugin. Lumayo siya para lang maging maayos ang kinabukasan ng lalaking mahal niya at ng kanilang nag-iisang anak. Ngayon, malinaw sa kanya ang lahat. Matapos pala ang lahat ng mga nangyari, nagkaroon ng bagong pamilya si Everett. Nag-asawa at may iba pang mga anak. Hindi naman niya masisisi si Everett. Hindi siya nagalit, sa halip ay masaya pa siya para dito. Siya naman kasi ang umalis at sumuko, kaya dapat lang na maging masaya si Everett. Nasaktan lamang siya sa katotohanan na ang lalaking nasa harap niya ngayon ay lumaki sa mundong hindi na siya kasama. Just do your job properly. Malamig na wika ni Rael. That's all. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Hindi na ito napigilan ni Aling Susie. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya nagawang tawagin ang pangalan nito kahit gaano niya pa kagusto na gawin iyon. Sinundan lang niya ng tingin ng likod ng binata hanggang sa tuluyan nitong mawala sa kanyang paningin. Doon lamang niya naramdaman ang bigat na matagal na niyang pinipigilan. Gusto niyang lapitan si Rael. Gusto niyang pigilan ito, yakapin at sabihin ang lahat ng hindi niya nasabi noon. Gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang anak. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ano nga bang habol niya? Ang katotohanan ay mananatili at kahit bali-baliktarin pa man ang mundo, siya ang nagkamali. Isa siyang ina na iniwan ng anak at kahit pa wala siyang ibang pagpipilian, hindi pa rin yon sapat na dahilan. Isa siyang ina na bigla na lang umalis sa mundo nila noon at ngayon ay biglang bumalik. Ngunit wala na ang karapatan. Siya ang umalis. Siya ang nang-iwan. Kahit pa hindi niya ginusto. Kahit padurog ang puso niya noon. Mahigpit na napahawak si Aling Susie sa dibdib niya. Pilit pinipigilan ng luha. Anak ko, patawad. Mula noong araw na yon, nagbago rin ang pananaw ni Aling Susie sa kanyang trabaho sa mansyon. Hindi na lamang ito paraan para mabuhay. Hindi na lang ito hanap buhay na nagbibigay sa kanya ng pagkain at bubong na masisilungan matapos niya mawala ng lahat. Lahat ng ginagawa niya ay naging mas makahulugan pa dahil sa loob ng mansyon na yon, naroon ang kanyang anak. Hindi man alam ni Rael na siya ang tunay nitong ina. Sapat na iyon para kay Aling Susie na makita ito araw-araw. Na masilayan ng anak na minsan niyang karga-karga sa mga panahong wala pa silang problema. Kahit sa malayo, kahit tahimik, kahit walang pagkilala. At least nakikita niya ito. At least naaalagaan niya ito sa paraang kaya niya. At sa tuwing nakikita niya si Rael na maayos ang bihis, matatag ang tindig at malinaw ang direksyon sa buhay, may gumuguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Mapait, oo. Masakit, oo. Ngunit may halong kapanatagan. Maayos ang buhay ng anak ko. Masaya ako roon. Bulong niya sa sarili.
Kahit hindi mo alam ang tungkol sa akin, ayos na ako roon anak. Ang mahalaga lang sa akin ay nasa mabuting kalagayan ka. Iyon lang naman ang laman ng isip niya at laman ng bawat dalangin at hiling sa loob ng lumipas na ilang dekada. Ang maging maayos ang buhay ng anak niya na kung saan kahit kailan ay hindi nito mararanasan ang hirap ng buhay. Mula na maghiwalay sila ni Everett, wala ng araw na hindi niya inisip ang anak niya. Bawat umaga, bago siya pumasok sa trabaho, bawat gabi, bago siya matulog sa maliit niyang silid noon. Bawat Pasko na mag-isa niyang sinasalubong at sa bawat kaarawan. Bawat panahong nararamdaman niyang mag-isa siya sa mundo. Ang anak niya lang ang laman ng isip niya. Tinatanong niya ang sarili kung kamusta na ba ito? Kung lumaki ba ito ng maayos? Kung masaya ba ito? O kung ano kaya ang ginagawa nito sa mga oras na yun? O kung kaya naman sumasagi siya sa isipan nito. Hindi na siya nagkaroon ng sariling pamilya matapos siyang lumayo. Hindi naman dahil ayaw niya, kundi dahil may isang puwang sa puso niya na hindi na napunan ng kahit sino pa man. Pinili niyang mabuhay mag-isa. Ang alaala ng isang anak na hindi niya alam kung nasaan at ang lalaki na minahal niya ng lubos. Ngayon, narito siya sa iisang bubong kasama ng anak. Hindi man siya tinatawag na nanay, hindi man siya kinikilalang ina, hindi na mahalaga yon para sa kanya. Ang mahalaga, nariyan lang ito, malapit sa kanya. Nakikita niya ang anak niya at kahit papaano na ipaparamdam niya dito ang pagmamahal at pag-aalaga niya. May mga sandaling masakit pa rin, lalo na ang pag naririnig niya si Rael na kausap ang babaeng kinilala nitong ina, ang asawa ni Everett. Kapag naririnig niya ang lambing sa boses ng binata, ang paggalang, at ang mga paalala na dapat sanay para sa kanya dahil siya ang ina nito. Mom, kumain na po ba kayo? You've been working hard since last night. Madalas siyang marinig na tanong ni Rael sa kinikilalang ina. Si Dad, where is he? Stop overworking yourself, Mom. Magpapahinga muna kayo. Sabihin mo na rin si Dad na iyon din ang gawin. At sa tuwing na maririnig niya yon, napapatigil siya sa ginagawa. Pilit na pinipigilan ng panginginig ng mga kamay. Dahil iyon, ang mga salitang matagal niya ng pinangarap na marinig. Mga salitang sanay siya ang tinatawag. Mga salitang sanay siya ang tinutukoy. Ngunit hindi naman siya nagalit. Hindi siya nagtanim ng inggit. Sa halip pinili niya ang unawain. Buti na lang, mahal na mahal siya ng kinilala niyang ina. Bulong niya minsan sa sarili habang naririnig ang tawanan ng mag-ina. Mabuti na lang at may nagparamdam ng pag-aalaga at pagmamahal sa anak niya sa mga panahon na hindi niya nagawa na ipadama iyon. Dahil sa babaeng kinilalang ina, hindi naging malamig ang puso ng anak niya. Hindi ito lumaki na puno ng galit o kaya ay kakulangan. Dahil may isang mabuting babaeng umako ng responsibilidad na hindi niya nagampanan. May isang babaeng nagbigay ng pagmamahal na dapat sanay siya ang nagbigay. At dahil doon, kahit na masakit, nakaramdam siya ng pasasalamat. Mas mabuti na iyon kaysa lumaki ang anak niya na nag-iisa at nagtatanong kung bakit siya iniwan. Minsan, habang naglilinis siya sa kusina, may isang kasambahay na matagal na rin sa mansyon ang nagtanong sa kanya. Isang babaeng halos kay edad niya. Mabait at laging may ngiti. Susie, ang maingat itong sabi. Alam mo, matagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Kasi nag-aalinlangan ako, pero may pamilya ka ba? Saglit siyang natigilan. Hindi dahil sa hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil matagal niya nang hindi binibigkas ang mga salitang iyon. Wala, mahina niyang sagot. Hindi ako nag-asawa. Talaga? May halong gulat at pagtataka na tanong nito. Sayang naman, ang bait mo pa naman. Napangiti siya ng bahagya. Pero may naging anak ako. Dagdag niya matapos ang ilang segundo. Napatingin sa kanya ang kasama niya. Ganun ba? Nasaan siya? Bumigat ang kanyang dibdib, ngunit pinanatili niyang kalmado ang tinig. Hindi ko alam, sagot niya.
Lumayo siya, kasama ang ama niya. Hindi na siya nagdetalye pa. Hindi niya sinabi ang sakit. Hindi niya kwento ang pag-alis, ang pagpili, ang kawalan ng laban. Ayaw niyang marinig iyon ng iba. Ayaw niya na kaawaan siya ng lahat. Hindi naman na nagtanong pa ang kasama niya. Parang nauunawaan naman na nito na may mga kwentong hindi kailangang hukayin pa. Matapos ang usapan, naiwan si Aling Susie na mag-isa sa kusina. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi na singbigat ang nararamdaman niyang lungkot. Dahil ilang metro lang sa kanya, ang layo ay naroon ang anak niya. Anak na hindi niya kailangang angkinin. Ang anak na hindi niya kailangan na ipakalala ang sarili. Sapat na sa kanya ang magmahal mula sa anino. Sapat na sa kanya, nakikita niya ito araw-araw. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagsisikap sa mansyon. Hindi dahil sa utos iyon sa kanya, kundi dahil sa takot na mawala ng trabaho at hindi niya na naman makita at makasama ang anak niya. Sa mga sumunod na araw sa mansyon, may isang bagay na hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Aling Susie. Ang anak niyang si Rael, sa kabila ng maayos na pananamit, mahinahong kilos at tila ba perpektong buhay, ay halos hindi kumakain. Una, inakala niyang maselan lamang ito sa pagkain. Ang mga mayayaman, sabi nga ng iba, ay madalas mapili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niya na paulit-ulit na lamang ang senaryo. Inihahanda ang pagkain, titikim ng kaunti si Rael, tsaka itutulak ang plato, palayo. Minsan, hindi mo lang nito gagalawin ng mga nakahanda kahit gaano pa iyon karami o gaano mang kasarap. Narinig din niya mula sa ibang kasambahay na ilang beses na raw nagpalit ng chef sa mansyon. May ilan na kusang umalis. May ilan na pinatigil dahil hindi raw nila mapasayang panlasa ng binata. Kahit anong pagkain daw ay ayaw ng binata. Sinukuan na ito ng karamihan kasi kahit anong spices ay wala pa ring epekto. Hindi daw talaga nito magustuhan. Lalo na curious si Aling Susie. Ramdam niya iyon bilang isang ina. May mali. Isang araw dumalaw ang doktor ng pamilya. Isang lalaking halatang matagal nang kilala ng mga Santillan. Habang abala ang lahat, naglakas loob si Aling Susie na lumapit para magtanong. Hindi siya sanay mag-usisa at naiilang din siya, lalo na't siya ay isang kasambahay lamang. Ngunit nanaig ang pag-alala para sa anak. Kailangan niyang malaman kung ano nga bang nangyayari sa anak. Doc, maingat niyang simula. Pasensya na po pero pwede ko po bang itanong kung bakit parang napakasensitibo po ni Sir Rael pagdating sa pagkain? Napatingin naman sa kanya ang doktor. Bahagyang nagulat sa pagtatanong niya, ngunit walang bakas ng pagkainis. Bago ka lang ba dito? Tanong nito. Opo, magdadalawang linggo pa lamang po ako dito sa mansyon. Sagot niya. At napansin ko lang po, halos hindi po siya kumakain kaya nababahala na rin ho ako para sa kanyang kalusugan. Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Meron siyang kondisyon. Ako na ang doktor ni Rael simula pa nung bata pa lang siya. Ang nararanasan niya ngayon ay hindi dahil sa simpleng pagiging mapili niya sa pagkain. Ipinaliwanag ng doktor ang kalagayan ni Rael. Isa raw iyong psychological eating disorder na nagsimula pa noong pagkabata. May kondisyon po siya na may kinalaman sa panlasa at pagkain. Sabi nito, hindi niya basta-basta malasahan ng pagkain tulad ng normal na tao. May hinahanap siyang specific na lasa. Isang uri ng taste na kahit kami, hindi pa rin matukoy kung ano talaga. Hindi naman siya makapaniwala. Ang buong akala niya nasa mabuting kalagayan ng anak niya. Hindi niya lubos akalain na may ganito pala itong nararamdaman. Parang may kulang na koneksyon ng utak niya pagdating sa pagkain. Pagtuloy pa ng doktor, hindi siya nakakaramdam ng satisfaction o comfort pag kumakain. Kaya kahit gutom siya, kailangan pa rin niyang pilitin ang sarili niya na kumain para lang mabuhay. Kaya nung bata pa siya, madalas na siyang dapuan ng sakit. Mahina kasi ang resistensya niya.
Mabilis mapagod at madaling dapuan ng kung ano-anong karamdaman. At hanggang ngayon, sabi pa ng doktor, hindi pa rin niya natatagpuan ang hinahanap niyang lasa. Kaya kailangan naming bantayan ang kalusugan niya. Regular ang check-up, mahigpit ang monitoring sa kinakain niya. Dahil kung pababayaan, maaari siyang tuluyang manghina. Saglit na natahimik ang dalawa. Wala ho bang gamot ang makakatulong sa kanya? Tanong ni Aling Susie. Psychological po ito, sagot nito. At kadalasan, may koneksyon sa emosyon, sa trauma, sa mga bagay na hindi naaalala ng isip, pero dala pa rin ng katawan. Hindi makakatulong sa kanya ang mga gamot at baka lalo lang itong mapasama sa kanya. Napayuko si Aling Susie. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay bahagi siya kung bakit nararanasan ng anak niya ang lahat ng ito. At ang hinahanap niya? Marahang sabi ng doktor habang nakatingin sa kanya. Baka hindi lang po basta lang pagkain, kundi higit pa roon. Marahil ay isang tao na dahilan kaya niya ito nararanasan. Pagkalas ng doktor, nananatili nakatayo si Aling Susie sa gilid ng pasilyo. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi lang pala gutom sa pagkain ang nararamdaman ng anak niya, kundi gutom sa isang bagay na matagal nang nawala sa buhay nito. At sa katahimikan ng mansyon, may isang tahimik na pangako ang nabuo sa puso ni Aling Susie. Kung hindi ko man maibalik ang nakaraan, marahil ay may magagawa pa ako sa kasalukuyan. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling ganoon ang kalagayan ni Rael. Halos hindi pa rin ito kumakain. May mga pagkakataong 3 subo lamang ang kakainin nito sa buong araw. Minsan naman ay kape lang ang laman ng sikmura bago ito umalis patungong opisina. Sa kabila ng lantad na panghihina nitong katawan, pilit pa rin itong isinusuksok ang sarili sa pagtatrabaho na para bang doon lamang ito humuhugot ng lakas para manatiling nakatayo. Araw-araw ay maaga itong umaalis ng mansyon para pumasok sa opisina. Laging maayos ang suot, tuwid ang tindig, ngunit ang mga mata nito ay may bakas ng pagod na hindi kayang itago. Si Rael kasi ang nagmana ng Santillan Corporation. Ito rin ang nagmamahala sa lahat, kaya nauunawaan ni Aling Susie na hindi ito pwedeng magpahinga. Hindi ito pwedeng bumigay dahil maraming mga naniniwala at umaasa dito. Mula sa gilid ng sala, palihim ngayon na pinagmamasa ni Aling Susie ang anak. Nakikita niya kung paanong napahinto si Rael sa hagdan. Bahagyang humihigpit ang hawak sa railing. Marahil ay nakakaramdam ng hilo o kaya naman ay panghihina. At saka muling maglalakad na parang walang nangyari. Bawat ganitong sandali, may kirot na kumikibot sa dibdib niya. Mas lalo siyang nabahala. Nang isang umaga ay hindi na tuluyang bumaba si Rael para mag-almusal. Makalipas ang ilang oras, may narinig siyang kaluskos at mahinang ungol mula sa silid nito. Agad siyang tumakbo at pumasok sa loob dahil sa labis na pag-aalala. At doon niya nakita ang anak na nakaupo sa gilid ng kama. Pawisan, maputla ang mukha. Hindi nagtagal, dumating ang doktor. Muling umatake ang karamdaman ni Rael. Isang komplikasyon na dulot ng kondisyon nito at matagal na kakulangan sa tamang pagkain. Ang mga magulang ni Rael ay nasa ibang bansa pa rin, kaya tinawagan ito ng doktor para ipaalam ang nangyari. Narinig niya ang tawag sa telepono. Ang nanginginig na tinig ng isang ina, ang pilit naman na kalmadong boses ng isang ama. Please, halos pakiusap ng ginang sa doktor. Alagaan ninyo ang anak namin. Hindi po namin siya pababayaan, ma'am. Sagot naman ng doktor. Pero kailangan ho ninyong maintindihan. Ang sakit na ito ay paulit-ulit na babalik hanggat hindi naaayos ang ugat ng problema. Dahil po ito sa kondisyon niya. Paliwanag pa ng doktor. Sa pagiging maselan niya sa pagkain. Hindi sapat ang gamot at mga vitamins lang. Tahimik lamang si Aling Susie sa gilid. Hawak niya ang tray ng tubig na halos hindi niya alam kung saan ilalapag. Kasalanan ko ba ito? Tanong ng bahagi ng isipan niya. Kung hindi ako umalis noon,
Ganito kayang mangyayari sa kanya? Mararanasan kaya ng anak ko ang hirap na ito kung naalagaan ko lang siya ng mabuti? At marahil nga, siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Nang matapos ang tawag, lalong naging tahimik ang mansyon. Iniwan niya ang dala at nagpaalam na aalis na. Bumalik siya sa kanyang silid at naupo sa kanyang kama. Hawak ang rosaryo na matagal niya nang sandigan sa tuwing pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Naaawa siya sa kanyang anak. Hindi lang dahil sa may sakit ito, kundi dahil mag-isa ito. Mag-isa sa bigat ng responsibilidad. Mag-isa sa laban ng isang katawan na tila patuloy itong tinatraidor. Kung pwede lang sana niyang yakapin si Rael at sabihin, "Nandito lamang ako, anak. Hindi ka naiiwan ng mama." Kung pwede niya lang sanang iparamdam na may isang taong handang manatili kahit hindi siya kilala bilang ina, ngunit wala siyang karapatan sa bagay na yon. Kaya sa halip, nanatili siya sa anino, sa katahimikan. Sa malayo ay umaasang kahit hindi niya masabi, kahit hindi niya maipakita, nararamdaman pa rin ng anak niya ang isang pag-aalaga ng isang ina na walang hinihinging kapalit. Pero sa lumipas na araw at nananatiling mahina ang kanyang anak, hindi na natiis ni Aling Susie ang patuloy na panonood lamang mula sa malayo. Araw-araw niyang nakikita kung paanong unti-unting nanghihina ang kanyang anak, kung paano nito pilit na pinapalakas ang sarili kahit halatang hirap na ang katawan. At sa bawat sandaling iyon, parang may kumikirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal niya nang dinadala, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas masakit. Kahit sa ganitong paraan man lang, hayaan mo akong alagaan ka, anak. Ani ng boses sa kanyang isip habang nakatingin siya dito. Nang sumapit ang gabi habang tahimik ang mansyon at tanging tunog ng orasan ang maririnig, nagpa siya si Aling Susie. Pumasok siya sa kusina. Tahimik niyang inilabas ang mga sangkap ng lulutuin niyang sopas. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap na kailangan, unti-unting bumabalik sa isip niya ang mga alaala. Ang maliit na kusina noon. Ang batang si Rael na nakaupo sa mesa. May hawak na kutsara habang sabik na hinihintay ang niluluto niya. Sopas. Ito ang madalas niyang gawin noon para sa kanyang nag-iisang anak. Tuwing may lagnat, tuwing umuulan, tuwing gusto lang niyang siguraduhin busog ito. Tandang-tanda pa ni Aling Susie na paboritong-paborito ito ng anak niya. Kaya nga kahit ilang dekada nang nagdaan ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang timpla nito. Kahit wala siyang kasiguraduhan noon na makita ulit ang anak, na matitikman ulit nito ang luto niya, umaasa siya noon na balang araw ay mangyayari iyon. Maya-maya kumalat sa buong kusina ang mainit at pamilyar na amoy. Nang matapos sa pagluluto, nilagay niya ang sopa sa isang mangkok at marahang naglakad patungo sa silid ni Rael. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya itong natutulog sa kama nito. Maputla pa rin ang buong muka. Bahagyang nakakunot ang noo kahit tulog. Lumapit siya at hindi napigilan ang sarili. Marahan niyang hinawakan ang noo nito. Mainit. Sa marahang galaw niya, nagising si Rael. Bahagyan nitong iminulat ang mga mata at agad na tumingin sa kanya. May bahid ng pagtataka. "What are you doing here?" Malamig ngunit mahina ang tinig nito. Pasensya na. Hindi ka kasi bumaba kanina para kumain at mataas din ang lagnat mo. Kailangan mo munang kumain. "I'm not hungry." Automatic ang sagot nito. "Pero kailangan mong kumain kahit konti lang po." Mahinahon niyang pakiusap dito. "Kahit tikim lang, kailangan mong kumain lalo pat mataas ang lagnat mo at kailangan mo ring uminom ng gamot." Nagtagal ang ilang segundo bago muling nagsalita si Rael. Sa huli, napabuntong hininga ito at umupo sa kama. "Fine. Just this once." Lumapit si Aling Susie sa gilid ng kama. Marahan niyang sinandok ang sopas at inilapit ang kutsara sa labi ng anak. Isang subo at nang sandaling malasahan nito ang niluto niya, natigilan si Rael. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi agad nito nilunok. Tila ba sinisigurado muna ng dila nito na tama ang nalalasahan niya.
At para bang may kung anong biglang gumising dito. Isang sensasyong matagal nang wala. Napansin niyo ni Aling Susie at agad siyang nag-alala. Hindi mo ba nagustuhan ng lasa? Kung ayaw mo nito, pwede naman kitang ipagluto ng iba. Who made this? Sa halip ay biglang tanong ni Rael. Bahagya pang nanginginig ang boses. Ako. Sagot niya na halos pabulong. May mali po ba? Hindi naman agad sumagot ang binata. Sa halip ay muli itong kumuha ng isang subo. Nilunok niya ito tsaka napapikit. Habang nakatitig si Aling Susie sa anak, pansin niya ang butil ng luha na namumuo sa gilid ng mga mata nito. I've been looking for this taste my entire life. Mahina ngunit puno ng emosyon ang sinabi nito. Nanlumo si Aling Susie sa narinig. Para bang may kung anong bumagsak sa kanyang dibdib dahil sa mga salitang iyon. Isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan at may paliwanag. Halo-halo na. Halo ng sakit, tuwa, at guilt na hindi niya kayang ipaliwanag. Kung ganun pala, ay ang luto niyang lagi nitong hinahanap-hanap. Ang luto niya ang dahilan kaya hindi nito malasahan ang ibang pagkain. At kahit na hindi na siya nito makilala at matandaan, may bahagi pa rin na tungkol sa kanya ang hindi nawawala sa anak niya. Ever since I was a kid, pagpapatuloy ni Rael sabay tingin sa mga mata niya. There was always something missing. No matter how expensive the food was, nothing tasted right. But this feels familiar. Hindi na napigilan ni Aling Susie ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kinaya. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa pagsubo dito. Habang si Rael ay kumakain dahan-dahan lang. Ngunit sa unang pagkakataon after so many years, hindi na iyon pilit. At sa gitna ng katahimikan ng silid, isang inang palihim na umiyak dahil sa wakas, natagpuan ng kanyang anak ang lasang matagal nitong hinahanap. Kahit hindi nito alam na ang lasa ng sopas ay may kaakibat din ang alaala ng isang wagas na pagmamahal na minsan niyang iniwan. Ngunit kailanman ay hindi nawala. Bumalik si Aling Susie sa dati niyang gawain. Tahimik matapos ang gabi na yon. Nakabawi na rin ang katawan ni Rael mula sa pagkakasakit at nakabalik na ito sa opisina. Ilang araw ang lumipas matapos ang gabing iyon. Bumalik na ang mga chef sa kusina. Bumalik ang mga mamahaling patahe sa hapagkainan. Ngunit bumalik din ang dati. Hindi na naman kumakain si Rael kasi wala na naman itong malasahan sa kahit anong nakahain. Wala na naman itong gana. Isang umaga, abala si Aling Susie sa paglalaba. May lumapit dito na kapwa kasambahay. Manang Susie, mahinang tawag nito. Pinapatawag ka. Ha? Nino? Tanong niya. Ni Sir Rael. Sagot ng kasambahay na nagtataka rin. Ayaw na naman kasi niyang kainin ang luto ng mga chef. Gusto raw niya na ikaw ang magluto. Saglit siyang napahinto. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kakabahan. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang bigat ng pangamba. Wala siyang nagawa kundi ang tumango at magtungo sa kusina. Pagpasok niya ay naroon si Rael. Sir, pinatawag niyo raw po ako? Tanong niya. Yes, sagot nito. You cooked that soup the other night, didn't you? Opo, ako nga po. Lumingon si Rael at tumitig sa kanya ng diretso. Hindi matalim ang uri ng titig nito. Hindi rin malamig, kundi pagod. Pagod na pagod. Iyon ang nakikita niya sa mga mata nito. Labis na awa naman ang naramdaman ni Aling Susie para sa anak kasi alam niyang sobrang nahihirapan na ito. Nakikita niya sa mga mata nito na napapagod na ito. Sinubukan ko ang luto ng iba. Pero katulad ng dati, hindi ko magustuhan. Wala na naman akong malasahan. Mababa ang tinig nito at maririnig din ang pagod. No matter how hard I try, wala pa rin. I force myself to eat, but I can't.
I feel weak. I feel hungry. But nothing works. Napayuko si Aling Susie. Parang may pumipiga sa kanyang puso sa bawat salitang naririnig niya. Hindi niya alam na sa kung paanong paraan niya ito matutulungan. Gusto niya itong tulungan, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. I don't know what's wrong with me. Patuloy pa ni Rael. I just know that when I tasted what you cooked, for the first time, I felt something. May nalasahan ako. Iyon ang unang beses na may nagustuhan akong pagkain. Iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng pagiging busog. Matagal kong hindi naramdaman yon. At ikaw lamang nagparamdam sa akin nun. If possible, sandaling tumigil ito sa sasabihin na tila nag-aalinlangan na ituloy. Can you cook for me again? Oo naman, sir. Agad niyang sagot. Walang pag-aalinlangan. Ipagluluto po kita. Ano mahing gustuhin niyo, ihahanda ko po. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mong kainin. Saglit na natahimik si Rael. Halatang nag-isip ito. Ngunit, matapos sa ilang sandali, bahagya itong umiling. That's the problem. Mahina nitong sabi. I don't crave anything. For decades. Food never mattered to me. I don't even know what I want. Kung ganon, ako na lang mga magpapasya ng lulutuin ko para sa'yo. Sisiguraduhin kong magugustuhan niyo muli ang lasa ng pagkain. Marahan niyang sabi. Tumingin si Rael sa kanya at sa pagkakataong yon, parang may kung anong bumitaw sa loob nito. Maraming salamat po, Manang. Sagot nito. If I like it, I'll ask you to cook again. If not, huminga ito ng malalim. I guess we'll just go back to the soup. Bahagya namang ngumiti si Aling Susie kahit nanginginig ang labi. Paghahanda na agad kita na makakain. Tumango si Rael at dali-dali naman na nagsimulang maganda si Manang Susie. At habang tahimik na nakaupo si Rael sa mesa, pinagmamasa ng matandang kasambahay, hindi niya namalaya na sa kusina na yon, unti-unti nang binubuo ng isang ina ang mga peraso ng anak na matagal nang nagugutom, hindi lamang sa pagkain kundi sa pagmamahal. Hindi mamahaling pataheng hinanda ni Aling Susie. Simpleng lutong bahay lang, walang kakaibang sangkap. Ngunit ang paraan ng pagluluto, iyon ang kaibahan. May init, may alaala, may pagmamahal na hinubog ng maraming taon ng pangungulila. Matapos ang ilang sandali, maingat niyang inayos ang pagkain sa isang tray. Bahagya pang nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatawag si Rael. Sir Rael, handa na po. Pumasok mula si Rael sa dining area. Tahimik gaya ng dati. Umupo ito sa harap ng mesa at saglit na pinagmasdan ng pagkain. Hindi nito alam kung bakit, ngunit may kung anong humila dito para subukan agad ito. Hindi na kailangang pilitin ni Rael ang sarili na kumain. For the first time in his life, talagang nakaramdam siya ng labis sa gutom at ang gusto niya lamang ay matikman kaagad ang pagkaing nasa harap. Pinagmasdan ni Aling Susie na tikman ang niluto niya. Sa sandaling malasahan nito, nakita niya kung paanong biglang kumislap ang mga mata nito. Napahinto si Rael. Hindi agad nagsalita. Pakiramdam ni Rael sa mga sandaling yon ay may dumalay na kung anong damdamin sa kanyang dibdib. Isang uri ng pakiramdam na matagal nang nawala. O marahil ay ngayon lang niya unang naramdaman. Si Aling Susie naman ay nakatitig lang sa kanyang anak. Ayos ang po bang lasa? Maingat niyang tanong sa anak. Tumingin sa kanya si Rael. May pagtataka, may emosyon, may saya. I don't know how to explain it. Mabagal nitong sabi. For the past decade, this is the first time I actually tasted something. I like it. Nagustuhan ko po. Muli itong sumubo. Tila gutom na gutom, ngunit naroon pa rin ang pagtataka sa mga mata. Nakangiti naman siya habang pinagmamasa nitong kumain. I didn't force myself. Dagdag pa nito. I didn't have to swallow just to survive. Napangiti ito
at isang ngiti na bihira lang nitong ipakita. I really like it. Oh, I actually enjoyed it. Sa gilid ng kusina napahinto ang ibang kasambahay na narinig iyon. Ang chef na matagal ng problemado dahil sa kondisyon ni Rael ay hindi makapaniwala sa naririnig. Kumain na siya, bulong nito, at nagustuhan niya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Oliva Bengkang from Dayap, Nasugbu, Batangas, May Espirito, at Maria Azucena Alberto from Novaliches. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Si Rael naman ay nagpatuloy sa pagkain. Sa mga mata ni Aling Susie, ito pa rin ang 5 taong gulang na anak niya na sobrang gustong-gusto ang lasa ng mga luto niya. Nang maubos si Rael, ang laman ng plato, tumingin siyang muli kay Aling Susie. Can you cook for me again? Tanong nito. Not just for today. Every day, if possible. Oo naman. Ipagluluto po kita araw-araw. Sagot ni Aling Susie. Hindi alam ni Rael kung bakit gumaan ang pakiramdam niya sa sagot na iyon. Ang mahalaga lang sa kanya sa mga sandaling iyon ay nahanap niya na ang lasa na matagal niya nang hinahanap-hanap at sa wakas ay nakakain na siya na hindi na kailangang pilitin ang sarili. Masayang-masaya naman si Aling Susie. Isang uri ng saya na hindi kailangang ipagsigawan. Hindi kailangan na ipakita sa ngiti. Sapat na ang makita niya mula sa malayo kung paano unti-unting nauubos si Rael ang pagkaing inihahain niya araw-araw. Sapat na ang marinig ang mahinang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato na para bang gustong-gusto talaga nito ang lahat ng inihahain niya. Sapat na ang malaman na sa wakas, ang kanyang anak ay kumakain na. Sa bawat pagkain na inahahanda niya, may halong pag-iingat at pagmamahal. Hindi niya iniisip kung masarap ba yon ayon sa panlasa ng iba. Ang mahalaga, magustuhan ni Rael. At sa bawat pagkakataong humihingi ito ng dagdag, sa bawat tahimik na tango o bahagyang ngiti matapos kumain, para bang unti-unti ring binubuo ang mga perasong matagal nang nawala sa puso ni Aling Susie. Ito na siguro ang paraan ko. Wika ng kanyang damdamin. Kung hindi ko man masabi na ako ang iyong ina, ipadarama ko na lang sa bawat pagkain na hinahanda ko para sa iyo, anak. Hindi niya kailangan ng kahit anong kapalit sa ginagawa niyang ito. Hindi niya hinahangad na makilala siya ng anak bilang ina nito. Hindi niya rin hinihiling na yakapin siya nito o tawaging ina. Ang makita lamang na maayos ang kalagayan ng anak niya, sapat na iyon. Pakiramdam niya sa bawat subo ni Rael sa lahat ng pagkain na inihanda niya para dito ay may kaunting bigat na nababawas sa kanyang dibdib. Unti-unti ring napansin ng buong mansyon ang pagbabago sa binata. Si Rael na dati halos hindi sumisilip sa dining area ay nagsisimula ng umupo roon sa tamang oras. Minsan, kahit hindi pa oras ang pagkain, ay nakaupo na ito sa dining at nakikiusap na kaagad kay Manang Susie na ipagluto ito. Hindi na rin ito iritable kapag oras ng pagkain, which is nakakagulat para sa lahat ng kasambahay na nasanay na sa ugali ng kanilang amo. Sabihin mo kay Manang Susie na siya na lang magluto. The chef can cook for all of the household staffs. Ngunit ang luto lang ni Manang Susie ang gusto ko. Iyon ang mariin na utos ni Rael. Nagkatinginan ng mga kasambahay. Hindi lang iyon isang beses lang nangyari. Araw-araw, iyon ang gusto ni Rael. Kahit anong patahe ang ihain ng chef,
Kahit gaano pa iyong kasarap at kamamahalin, hindi nito gagalawin hanggat hindi gawa ni Aling Susie. Sa totoo lang, kahit si Rael ay hindi alam kung bakit ganon. Hindi niya maintindihan kung anong meron sa mga niluluto ng matandang katulong. Hindi naman marangya. Kumbaga para sa iba, walang kahit anong special doon. Pero para kay Rael ay napaka-espesyal nun. Iyon lang ang nalalasahan niya at sa luto lang nito siya ginaganahang kumain. At sa presensya nito para bang pinapakalma din ito ang kung anong matagal nang magulo sa kanyang isipan. Samantala, si Aling Susie naman ay tahimik lang na naghahanda ng pagkain para sa anak. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Hindi siya nagyayabang sa ibang katrabaho. Hindi niya pinakita ang labis na tuwa. Ngunit sa bawat pagkahain niya ng pagkain para sa anak, pakiramdam niya ay may unti-unting nagbabago. Ang pader sa pagitan nila na matagal nang itinayo ng panahon, ng kahirapan, at ng sapilitang paghihiwalay ay tila nagkakaroon ng maliit na bitak. Hindi pa tuluyang gumuho, ngunit sapat na upang makalusot ang liwanag. At dahil doon, sa pagitan ng isang inang hindi makapagpakilala at ng isang anak na hindi pa nakakaalala, unti-unting nabubura ang distansyang ilang dekada nilang pinasan. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula na si Aling Susie na ang nagluluto para kay Rael. Sa bawat araw, mas lalong bumubuti ang pakiramdam niya. Kitang-kita sa kanyang itsura na unti-unti nang bumabalik ang sigla. Mas maayos na rin lagi ang mood ni Rael. "You looked really different." Sambit ng matalik na kaibigan at business partner ni Rael na si Jonathan habang magkasama silang nagkakape sa opisina. "Really?" tanong ni Rael sa kaibigan. "How so?" "Mas lively ka na ngayon, mas alert, at parang mas masaya ka. Hindi na rin mainitin ang ulo mo." Iyon ang unang meeting kanina na hindi uminit ang ulo mo, but instead, you let them explain. I was so surprised. Akala ko nga ibang tao ang kasama namin sa meeting kanina. Ngumiti si Rael. I think it's because nakakakain na ako ng maayos." "Nakakakain ka na ng maayos?" Gulat na tanong nito. "How? I mean, may naimbento na ba silang gamot?" "No? Pero may kasambahay kami sa mansyon. Si Aling Susie, siya nagluluto para sa akin. At sa totoo lang, medyo weird ang pakinggan. Ang luto niya lang ang gusto ko. Doon lang ako may nalalasahan. Sa luto niya lang ako ginaganahang kumain." Tumango si Jonathan, sabik na malaman ang detalye. "Ano namang meron sa luto niya? May special ingredient ba like herbs, spices, or technique?" "No. Walang kakaiba sa way ng pagluto niya. Walang special ingredients. Just a normal homemade food. Pero ang lasa, kakaiba para sa akin. May nalalasahan na ako." "Is it some psychological factor?" tanong ni Jonathan. "I don't know. Hindi ko pa nalilinaw sa doktor ko. He's still in States, and I'm still observing kung may magbabago ba sa panlasa ko sa paglipas ng araw." "Oh, I wonder kung anong meron sa kasambahay ninyo. Pero it's a good thing dahil finally, natapos na rin ang paghihirap mo." Tumango lamang si Rael at bahagyang ngumiti. Sadyang hindi matahimik si Jonathan simula nang ikwento ni Rael sa kanya na nakakakain na ito ng maayos. At higit sa lahat, may isang tao na lang na kaya magluto ng pagkaing nagugustuhan niya. Para sa isang taong kilalang halos walang gana sa pagkain sa loob ng maraming taon, iyon ay isang malaking pagbabago. At bilang matalik na kaibigan, natural lang na makaramdam siya ng matinding pagkamausisa. Kaya nag-insist ito na matikman ang luto ng kasambahay. Isa rin kasing chef si Jonathan, kaya marami itong alam sa pagkain, sa ingredients, at gusto nitong malaman kung ano nga bang hidden ingredients ang gamit ng kasambahay. At syempre, pumayag naman si Rael. Kung kaya isang hapon, matapos ang ilang meeting sa opisina,
Nagpa siya si Jonathan na sumama kay Rail pauwi ng mansyon. Bro, curious talaga ako, sabi ni Jonathan habang nasa sasakyan nila. I mean, you've tried everything. Private chefs, foreign cuisines, even doctors recommended food plans. Tapos ngayon, isang kasambahay lang? Okay ka na? Bahagya namang umite si Rail habang nakatingin sa labas ng bintana. I don't know. Simpleng sagot niya. I told you already. Hindi ko rin ma-explain. Basta I can eat. For the first time. Hindi ko kinailangang pilitin ang sarili ko. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng masarap na amoy ng lutong bahay na agad na nagpa-wow kay Jonathan. Si Aling Susie ay abalang-abala sa kusina kasi gusto nito na may pagkain ang nakahanda sa pagdating ni Rail. Maingat nitong hinalo ang niluluto. Parang bawat galaw ay may kasamang pag-aaruga. Grabe, ang nostalgic ng amoy. Bigla ko naaalala ang luto ni Lola, sabi ni Jonathan. Nang pagpakilala ito ni Rail kay Jonathan, bahagya lang itong yumuko at ngumiti. Magandang hapon po. Bati nito. Good afternoon din po. Sagot ni Jonathan na may respeto sa boses. Napatingin ito ng ilang segundo kay Aling Susie at wala namang kakaiba sa unang tingin. Isa lamang itong ordinaryong matandang babae. Simple lang ang kilos. Walang arte, ngunit sa loob-loob ni Jonathan, ito na ba talaga ang sinasabi ni Rail? Hindi nagtagal inihain na ang pagkain. Simpleng lutong bahay kanin. Mainit na sabaw at ulam na hindi naman kakaiba sa paningin. Naupo silang dalawa ni Rail sa hapag. Magkatabi, tahimik sa unang sandali. Napansin ni Jonathan kung paanong kumilos si Rail habang kumakain. Hindi pinilit, hindi nag-alinlangan. Halatang na-enjoy na ito sa pagkain. Bagay na hindi naman nakita ni Jonathan noon. Kaya maging si Jonathan na halos ay kasama na ni Rail na lumaki ay nagugulat pa rin. Matagal na rin kasi silang magkaibigan. Mga bata pa lang ay hindi na sila mapaghiwalay. Isa si Jonathan sa mga tumutulong para mahanap ni Rail ang pagkain na magugustuhan nito. Madalas na dalhin ni Jonathan ang kaibigan sa mga kilalang restaurant. Ngunit ni isa roon ay wala man lang nagustuhan si Rail. Ngayon lang nakita ni Jonathan na kumakain ng ganitong kagana ang kaibigan. Matapos ang ilang sandali, nagsalita si Rail. So, anong nalalasahan mo? Huminto si Jonathan sa pagnguya. Pinag-isipan muna nito bago sumagot. Honestly, sabi ni Jonathan, masarap naman pero normal lang. Normal? Ulit ni Rail. Yeah, normal na lutong bahay. Sagot ni Jonathan ng tapat. Wala naman siyang kakaibang spice. Wala ngang wow factor na this is something else. It's just a good home cooking. Yes, lasang nostalgic kasi parang luto ng lola ko pero iyan lang naman ang napansin ko. Natahimik si Rail. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at kitang-kita sa mukha niya na taliwasang nararamdaman at nalalasahan niya sa sinabi ng kaibigan. But I can see it. Dagdag nito. Ikaw, you're enjoying it. Hindi ka nag-aalangan. Hindi ka na napipilitan lang na kumain, hindi tulad ng dati na halos isuka mo ng kinakain mo. That's the important part. I know. Sagot ni Rail. Mababa ang boses. I can taste it. Hindi ko lang talaga ma-explain kung ano exactly. Pero ito ang lasa na hinahanap-hanap ko sa loob ng mahabang panahon. Tumango naman si Jonathan. O maybe psychological nga ang dahilan sa likod nito. Not in a bad way, ah. More like your mind finally found something it feels safe with. Familiar. Comfortable. Saglit na natahimik ang dalawa. Sa kabilang banda naman ng mesa, si Aling Susie ay nakatayo lamang. Hindi nakikialam, ngunit palihim na minamasdan si Rail kung paano itong kumain. Kung paano unti-unting bumabalik ang sigla sa mukha nito. Para sa kanya, sapat na iyon. Honestly,
Sabi ni Jonathan matapos uminom ng tubig. Kahit ano pa yung psychological, emotional, whatever doesn't really matter right now. Tumingin dito si Rael. Ang mahalaga, pagpapatuloy pa ni Jonathan. Nakakakain ka na. Hindi ka na lang basta napipilitan. You're no longer on survival mode. Masaya ako para sa'yo. Ang tagal natin hiniling na mangyari yan. Kaya kung ano pa man ang dahilan, ay hindi na yon mahalaga. Tumango naman si Rael. Saglit din siyang napatingin kay Aling Susie na agad namang umiwas ang tingin at nagkunwaring inaayos ang mesa. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong init ang gumapang sa dibdib niya. Isang tahimik na pakiramdam ng pasasalamat na hindi niya kailangang bigkasin pa. At sa totoo lang, may nararamdaman din siyang kakaibang koneksyon sa matandang kasambahay. Isang koneksyon na hindi niya pa mawari. Jonathan followed his gaze. Hindi rin ito alam kung anong koneksyon ng kaibigan sa matandang kasambahay. Ngunit malinaw ang isang bagay. May nangyayaring pagbabago kay Rael. At marahil, may mas malalim pa iyong dahilan. At kung siyang dahilan kung bakit you're finally getting better, sabi pa ni Jonathan sa kaibigan, then that's more than enough reason to be grateful. At sa mga sandaling iyon, kahit walang malinaw na paliwanag, pero pareho nilang alam na may isang bagay na tahimik na nag-uugnay. Sa lahat, isang koneksyon na hindi kailangan na maintindihan agad, basta totoo. Makalipas ang ilang araw, dumating na rin sa bansa ang personal na doktor ni Rael. Ang doktor na matagal nang sumusubaybay sa kanyang kalagayan mula pa pagkabata. Agad itong napansin ang pagbabago sa kanya. Hindi lamang sa itsura, kundi pati sa kilos at aura na tila mas magaan na kaysa dati. Rael, bungad ng doktor matapos ang routine check-up. You look better. You've gained a bit of color. Nadagdagan din ang timbang mo. How have you been eating lately? Umupo si Rael ng maayos sa sofa. Hindi na gaya noon na halatang nahihina. I can eat now. Sagot niya ng diretso. I don't have to force myself anymore. That's a big change. Sabi nito na may itinatala. What changed? Ipinaliwanag ni Rael ang tungkol kay Aling Susie kung paanong simula nang itong magluto ay nakakakain na siya. Kung paano niya tunay na nalalasahan ng pagkain kahit hindi niya maipaliwanag kung ano mismo ang lasa. Tahimik na nakinig ang doktor. Paminsang-minsang tumatango. I see, sabi nito kalaunan. This aligns with what I've been thinking. About the psychological factor? Tanong ni Rael. Yes, sagot ng doktor. There's a strong possibility that what you're experiencing is psychologically driven. Napabuntong hininga si Rael. That's what everyone keeps saying, but I still don't get it. Huminto sa pagsusulat ang doktor at tumingin sa kanya. What exactly don't you get? How come? Tanong ni Rael. How come na magkakaroon ng ganitong effect when I just met her, when she started working here? Wala naman kaming history. Wala akong alam sa past niya, so how can there be a connection? Ngumiti ng bahagya ang doktor. Hindi dahil natatawa, kundi dahil inaasahan nito ang tanong na yon. That's a common misconception. Malumanay na sabi nito. People think psychological connections need time, years, shared memories, but that's not always the case. Umayos ang upo ni Rael, halatang interesado. Sometimes, pagpapatuloy pa ng doktor, the brain reacts not to familiarity, but to something it recognizes on a deeper level. Tone, care, patterns, even the way food is prepared. Taste memory? Tanong ni Rael. Exactly, sagot ng doktor. Your condition isn't just about taste buds. It's about how your brain processes sensation. Your brain has been searching for a specific sensory response for years, and suddenly, it found it.
But why her? Tanong ni Real. Because psychological triggers don't always come from conscious memory. Paliwanag ng doktor. They can come from subconscious associations. Comfort, safety, care, things you might not even remember clearly. Saglit na natahimik si Rael. So, you're saying, it doesn't matter na first time ko lang siyang nakita? Yes, sagot ng doktor. It doesn't require a long connection. Sometimes the brain just responds instinctively. Huminga ng malalim si Rael. So, it's not just a coincidence. No, sabi ng doktor. And it's not imaginary either. The improvement is real. Your body's responding because your mind is finally at ease. Bahagyang napangiti si Rael. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil kahit papaano may paliwanag na. Hindi pa rin niya lubos maintindihan kung bakit si Aling Susie ang naging susi. Pero sa puntong iyon, sapat na ang malaman na ang nangyari sa kanya ay totoo at hindi aksidente. At the end of the day, dugtong ng doktor, what matters is that you're eating, you're gaining strength, and you're finally living beyond survival. Hindi rin nakaligtas sa pansin ng mga magulang ni Rael ang unti-unting pagbabago sa kanya. Sa bawat video call nila mula sa ibang bansa, mas malinaw nilang napapansin ang sigla sa kanyang mga mata. Mas tuwid ang tindig. At higit sa lahat, hindi na siya mukhang pagod na pagod, gaya ng dati. Rael? Sabi ng kanyang inang si Agnes isang gabi habang magkausap sila. You look different. You gained weight at puno rin ng kulay ang mukha mo. Tumango siya at bahagyang ngumiti. Napansin niyo rin pala? Of course, dugtong ng kanyang ama. We've been worried about you for years, so tell us, what changed? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Rael. Ikinwento niya ang tungkol kay Aling Susie, ang matandang kasambahay na nagluluto para sa kanya. Kung paano sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, ay hindi na kailangang pilitin ang sarili na kumain. Kung paano niya tunay na nalalasahan ang pagkain, kahit hindi niya maipaliwanag kung ano mismo ang kakaiba rito. The doctor explained, dagdag ni Rael, na it could be psychological. My brain is responding differently now. Tahimik na nakikinig ang kanyang mga magulang. Wala pang pag-aalanlangan. Walang pagkontra, bagkus ay bakas ang pag-asa at saya sa kanilang mga mukha. So you're finally eating properly. Mahina ngunit puno ng emosyon ang tinig ng kanyang ina. That's all we ever wanted. Yes, sagot ni Rael. I feel stronger. Hindi na lang ako basta nag-e-exist. I'm actually living. Napabuntong hininga ang kanyang ama at halatang napawi ang matagal nang kinikimkim na takot. Then we really have to meet her. Napatingin si Rael sa screen. Meet who? The woman, sagot ng kanyang ina. The one who helped you. The one who cooks for you? Ngumiti si Rael. Mas totoo kesa sa mga ngiting pilit niyang binibigay noon. You will like her. Malapit na rin namang matapos ang meeting sa amin dito. Sabi ng kanyang ama, in a few weeks makakauwi na rin kami ng Pilipinas. That soon? Tanong ni Rael at bahagyang nagulat. Yes, sagot ng ina. And when we get home, we want to meet her personally. Gusto naming magpasalamat sa kanya. Sandaling natahimik si Rael bago siya muling nagsalita. I'm sure kahit kayo'y matutuwa rin po sa kanya cause she's really kind and humble. She doesn't even know how important she is. Sabi niya. Hindi niya pinagmamalaki ang ginagawa niya. She just cooks. Tahimik lang. Hindi siya nagyayabang sa ibang kasambahay na may nagugustuhan ako sa luto niya. That says a lot about her. Sambit ng kanyang ama. Tumango si Rael. She's humble and kind. And that's probably why my brain responded the way it did.
Nagkatinginan ang kanyang mga magulang sa screen at pareho ring napangiti. Isang tahimik na unawaan at mag-asawang matagal nang naghahanap ng sagot sa paghihirap ng kanilang anak ay nakaramdam na rin ng kapanatagan. Then, we owe her more than we can say, sabi ng kanyang ina, and we're excited to finally meet her. Sa unang pagkakataon, hindi kinabahan si Rael sa ideya na yon. Sa halip ay may kakaibang init ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya pa rin lubos may paliwanag. Ngunit, hindi na rin niya kinatatakutan. Gusto niya rin makilala ang magulang niya, ang babaeng dahilan kaya hindi na siya sobrang nahihirapan dahil sa sakit niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tila ba isang iglap lang hanggang sa dumating ang sandaling matagal nang hinihintay ng lahat. Bumalik na ng bansa ang mga magulang ni Rael. Talagang pinili ng mga ito na matapos agad ang kanilang trabaho nang sa ganon ay makilala na nila ang kasambahay na tinutukoy ng anak nila. Sa katunayan ay babalik na rin sila sa bansa. Ang mga nakababatang kapatid ni Rael dahil gusto na rin nilang makilala ang matandang kasambahay. Ang kaso ay may mahalaga pa silang kailangan na gawin at tapusin kaya kailangan nilang mahuli. Tahimik ang mansyon. Abala ang mga kasambahay sa kani-kanilang gawain. Walang kaalam-alam si Aling Susie na nakabalik na ng bansa ang mag-asawang Santalian. Akala niya ay karaniwan lamang ang araw na yon. Isa na namang masayang umagang magluluto siya para sa anak na si Rael. Siguraduhin na maayos ang lahat bago siya bumalik sa iba niya pang gawain. Ngunit, nang lumabas na siya galing sa kusina, dala ang isang tray ng inumin na hinanda niya para sa anak, ay bigla siyang natigilan. Parang huminto ang mundo at animoy na ipako rin siya sa kinatatayuan niya. Sa sala, nakatayo ang isang lalaking kahit ilang dekada na ang lumipas ay hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Matikas pa rin ang tindig nito. May bahid na ng edad ang mukhang, ngunit nandun pa rin ang kagwapuhan at taglay at ang parehong mga mata. Mga matang minsan niyang minahal ng buong buo. Ang lalaking iyon ay walang iba, kundi si Everett Santalian. Ang lalaking minahal niya ng lubos noon at ang parehong lalaki na kailangan niyang iwan para hindi niya masira ang kinabukasan nito. Hindi niya alam na nagbalik na pala ito. Kung alam lang niya na ngayong araw wag-uwi nito, di sana'y umalis na muna siya dahil hindi pa siya handa na harapin itong muli matapos ang mahabang panahon. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa alaala ni Aling Susie. Ang kabataan, ang pangarap, ang sakit ng pag-iwan, at kahit ilang dekada na ang lumipas, naroon pa rin ang pagkilala sa kanilang mga mata. Walang duda na tandang-tanda at kilalang kilala pa rin nila ang isa't isa. Susie? Mahina ngunit malinaw ang sambit ni Everett. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Susie. Bahagya siyang napaatras. Muntik pang mabitawan ng tray na hawak. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tatakbo palayo. Everett, halos pabulong niyang nasabi, puno ng takot at pangungulila ang tinig. Napansin ni Rael ang biglang pagbabago ng paligid. Kanina lang ay payapa ang lahat. Ngunit ngayon ay tila may mabigat na hangin na bumalat sa sala. Dad? Tanong ni Rael na naguguluhan. What's happening? Lumingon si Rael sa babaeng matagal niya nang kinikilalang ina, si Agnes. At nakita niya sa mukha nito ang kakaibang lungkot. Ngunit wala roon ang galit. Sa halip ay may lungkot at pag-unawa. Ask your father. Mahinahong sabi ni Agnes. He will explain everything. Mas lalo pang kumunot ang noo ni Rael. Base pa lamang sa ekspresyon ng kanyang ama, tila ba matagal na rin itong kilala si Aling Susie. Nagtataka siya kung paanong nangyari yon. Dad, what's the meaning of this? Huminga ng malalim si Everett at saka tumingin sa anak na gulong-gulo ang ekspresyon. Halata sa mukha nito na matagal na nitong kinatatakutan na dumating ang sandaling ito.
Ngunit alam din ni Everett na wala na siyang takas, lalo na ngayon na nasa harap na nila ang totoo. At bete din nila na hindi nila maitatago habang buhay ang katotohanan. Hindi na nila maaaring itago pa ang katotohanan. Real, sabi ni Everett sa anak. Mabigat at natatakot ang tinig. Your mom? Agnes. She is not your biological mother. Parang may pumutok sa dibdib ni Real. What? Napaatras siya ng bahagya. What do you mean she's not my mom? Tahimik na tumulo ang luha sa mga mata ni Agnes. I raised you, sabi nito. And I love you like my own. But your father is right. Hindi ako ang tunay mong ina. For decades, tinago namin sa iyo ang totoo. Nakatitig si Real sa kanyang ama. Pakiramdam niya ay biglang umikot ang mundo. Why? Nanginginig ang boses niya. Why are you telling me this now? At bakit kailangan niyong itago sa akin ang tungkol doon? Bakit lahat kayo pinaniwala ako na si Mom ang tunay kong ina? Lumunok si Everett bago muling nagsalita. When you were 5 years old, you went through a severe psychological trauma. Trauma? Ulit ni Real na tila hindi makapaniwala. Iniwan ka ng iyong tunay na ina. Patuloy ni Everett. Or rather, she was forced to leave. It was too painful for you. You cried every night. You stopped talking. You stopped eating properly. The doctor said your mind tried to protect itself. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tibok ng puso ni Real ang naririnig niya. Your brain blocked the memories of your real mother. Dagdag ni Everett. To survive, to keep functioning. That's why as you grew up, you believed Agnes was your mother. And we let it happen. Why did you hide it from me? Halos pasigaw ng tanong ni Real. Puno ng sakit, kasi sa loob ng ilang taon, nabuhay lang pala siya sa kasinungalingan. Why didn't you tell me the truth? Ang lahat ng tao sa paligid niya ay alam ang totoo. Ang dalawang taong mahal na mahal niya ay may tinatagong malaking sekreto sa kanya. He felt betrayed. Pakiramdam niya at pinagtaksilan siya ng lahat. Lumapit si Everett ng isang hakbang. Because we were afraid. Afraid that if we reminded you of that pain, you'd break again. We didn't want to hurt you. Napailing si Real. Nangingilid ang luha. Then, who is my real mother? Hindi na kailang magsalita pa si Everett nang tinignan nito si Aling Susie na puno na ng luha ang mga mata. Dahan-dahang tumingin si Real. At doon nakatayo lamang si Aling Susie. Namumutla, umiiyak, nanginginig, at pilit pinipigilan ang sarili na hindi lumapit. Ang mga matang puno ng luha, ng pagmamahal, ng matagal na pagtatago ng katotohanan ay diretso ang tingin sa kanya. Sa sandaling iyon, parang may piraso ng puzzle na biglang nabuo sa kanyang isipan. At ang lahat ng katanungan niya ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ang panaginip, ang babaeng naglalakad palayo at pini niya ay tinatawag at tinahabol. Ang lasa ng sopas na niluto noon ni Aling Susie para sa kanya. Ang init ng pag-aalaga nito. Ang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Lahat ay biglang nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan at naging kasagutan sa lahat ng tanong niya. You. Mahina niyang sabi at nanginginig ang tinig. Hindi niya na natapos ang pangungusap. Alam na niya. Ang matandang kasambahay, ang babaeng nagluto ng tanging pagkain na una niyang tunay na nalasahan, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lakas kahit hindi niya alam kung bakit. Ito ang tunay niyang ina. Nakatitig si Real kay Aling Susie. Ang mga tingin nito para sa kanya, noon na puno ng paghanga, pasasalamat at utang na loob ay biglang naglaho. Napalitan ng pagkamuhi.
Iyon ang kinatatakutan niya na makita sa mga mata ng anak niya. Iyon ang pinakaayaw niya sanang masilayan. Pero heto't nakikita niya na ngayon. You. Mabigat ang tinig ni Rael at halos hindi makalabas ang mga salita. You are my real mother. Is that right? Nanginginig si Aling Susie. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang salitang lumabas. Tanging luha ang umagos sa kanyang mga mata. Ang katahimikan na yon ang mismong naging sagot sa tanong ni Rael. Ikaw nga ang tunay kong ina. Rael clenched his jaw. And you knew. Dagdag nito na mas tumitigas sa tinig. You knew from the beginning that I was your son. Nanatiling nakatungo si Aling Susie. Bahagya din itong tumango. Isang mabilis na pagtango na halos hindi makita. Ngunit sapat na, parang may pumutok sa loob ni Rael. Kasi all this time, alam pala nito ang totoo. Pero sa halip na sabihin sa kanya, ay pinili pa nito na itago. Do you have any idea? Biglang tumaas ang boses niya. What I went through because of that? For decades I have suffered. Pagpapatuloy ni Rael, nanginginig na ngayon ang mga kamay. I lost my memories. I didn't even know why there was always something missing inside me. I had to live with an eating disorder. I couldn't explain. I forced myself to eat just to survive. Huminga ito ng malalim, pero hindi iyon sapat para pigilan ang galit na matagal nang kinikimkim ng puso niya kahit hindi niya alam ang pinagmalan. I didn't know where you were. Maring sabi ni Rael. I didn't even know you existed. And now you're telling me? No. Now I find out that all this time, you knew exactly who I was? Rael, mahina't basag ang boses ni Aling Susie. Anak, patawad. I didn't ask for your apology. Putol niya agad na matalim ang mga mata. I had to grow up thinking this was my normal. I accepted that and I'd never enjoy food. I accepted that emptiness. I adjusted my whole life around it. Bahagya siyang natawa. Ngunit walang bahid ng tuwa. Puro pait lamang. And now, dugtong niya, you suddenly appear. You cook for me. You make me feel things I don't even understand. You disrupt the world I already forced myself to live in. Lumapit ng isang hakbang si Aling Susie. Nanginginig ang tuhod. Hindi ko ginusto. Wala akong choice noon. You always had a choice. Mariing sagot ni Rael. But you chose to leave. You chose to disappear. Napahikbe si Aling Susie. Ginawa ko yun para sa'yo, anak. Para hindi ka masaktan. Para hindi ko masirang kinabukasan ninyo ng iyong ama. Ayokong maranasan mo ang labis na hirap na naranasan ko. At alam ko na ang paglayo ko lamang magiging daan para hindi niyo maranasan iyon. Para muling tanggapin ang iyong ama ng magulang niya at para matanggap ka rin nila. You think that's enough? Hindi sapat ang paliwanag at dahilan mong yan. For my entire life, I was hurt. Mariing sigaw ni Rael. And you weren't there. Tahimik naman na napaluha si Agnes. Ngunit nananatili itong nasa gilid. Hindi na nagtangkapang lapitan ng anak dahil kita ng lahat kung gaano itong kagalit. Si Everett ay tila nawala ng kalakas. Nakayuko, alam nitong bahagi rin ito ng pagkakamaling ito. Rael took a step back, parang kinakapos ng hangin. I don't know what you want from me now. Malamig yang sabi. But I don't want this. I don't want you in my life. Rael, anak, pakinggan mo ko. Pilit ni Aling Susie. Nanginginig na ang buong katawan. He shook his head, his eyes hard. No, mariin niyang sabi. I don't want to hear anything. Not now, not ever.
Dahan-dahan siyang tumalikod sa kanyang ina na sa ngayon ay umiiyak na. Naninikip din ang dibdib niya, pero pinili niya na wag iyong pansinin dahil mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang dibdib. I don't want to see you again. Malamig niyang dagdag. Leave the mansion. I don't care where you go. Just go. Para namang sinaksak sa dibdib si Aling Susie. Rael, anak, pakiusap. Get out. Hindi naman mapigilan na sigaw ni Rael sa tunay na ina. I don't want you here. At tuluyan na siyang lumakad palayo. Iniwan ni Aling Susie na nakatayo sa gitna ng sala. Wasak, nanginginig at tahimik na umiiyak. Hindi ito sumigaw, hindi rin ito humahabol. Dahil alam naman ni Aling Susie na kahit gaanong kasakit, ito ang kaparusahan na matagal na niyang tinanggap. Ang matawag na ina, ngunit itaboy ng sariling anak. Tahimik ang buong mansyon na makarating kay Rael ang balita. Umalis na si Aling Susie ayon sa mismong utos niya. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Hindi tulad ng iniisip niya na mararamdaman niya kapag umalis na ulit ito sa buhay niya. Walang gaan. Sa halip ay mas lalo lamang uminit ang galit sa dibdib niya. Parang apoy na ayaw mamatay kahit wala nang pinagmumulan. Nakaupo siya sa sofa, nakatitig sa kawalan. Pilit kinokontrol ang bigat ng paghinga. That woman left, just like before. At doon siya inabutan ni Agnes. Tahimik lamang itong umupo sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Hinayaan muna siya nitong magalit. Hayaan muna nito na lumipas ang uno sa kanyang dibdib. Ilang sandali ang lumipas bago ito nagsalita. Marahan, ngunit malinaw. I know you're angry, anak, sabi ni Agnes sa mahinang tinig. And you have every right to be. Hindi kita sisisihin kung nagalit ka dahil kung ako man ang nasa posisyon mo ngayon, iyon din ang mararamdaman ko. Hindi siya tumingin dito. Pero nauunawaan ko kayong pareho. Nauunawaan ko ang iyong tunay na ina. I know, dugtong na to, that she didn't want to leave you. Not then, not now. Napailing si Rael at bahagyang napatawa, walang saya, puro pait lang. You don't know that? I do, sagot ni Agnes, hindi nagtaas ang boses. I've seen it in her eyes, and I've known your father long enough to understand what kind of woman Susie was. Bahagyang tumahimik ang paligid. She probably didn't want you to grow up the way she did. Bilang ina, alam ko nang iniisip niya yung kapakanan mo. Ayaw niyang lumaki ka sa hirap. Pero bakit hindi mo lang niya ako hinanap noon? Bakit ngayon lang? I don't want to assume or jump into conclusion. Kaso anak, sa kalagayan ng buhay niya, sa tingin ko, isa sa dahilan ay ang distansya. Sagot ni Agnes. You were raised in the States. You had access to things she never had. She was poor, Rael. Very poor. And she knew that world would never be kind to you if she stayed. Napapikit si Rael. Pilit nilulunok ang pait. Maybe, dagdag pa nito, she hid the truth because she thought you wouldn't accept her. Or worse, she thought she would only ruin the life you already had. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. And we, sabay buntong hininga ni Agnes. We're not innocent either. Dahan-dahan siyang tumingin dito. When you developed that disorder as a child, paliwanag na to, we were terrified. We saw how deeply it affected you. So we chose silence. We chose to bury the past instead of facing it. Huminto si Agnes, parang pinipili ang susunod na mga salita. We thought we were protecting you, but we should have been stronger. We should have helped you confront it instead of running away from it. Sumandal si Rael sa likod ng sofa. Biglang bumigat ang kanyang dibdib.
Wala kayong kasalanan. Nauunawaan ko ang dahilan niyo ni Dad. Sabi niya. Thank you, anak. At sana mapatawad mo rin ang tunay mong ina. Matagal bago siya nagsalita. Why did you still marry him? Tanong niya na mababa ngunit tuwid ang tinig. When it was obvious that he loved her. Hindi naman nagulat si Agnes. Parang matagal na nitong hinihintay ang tanong na yon. I do really love your father. Sagot nito at saka ngumiti. But no, he didn't love me at first. Ako lang ang nagmamahal noon. Bahagya siyang ngumiti at mapait ngunit payapa. He was looking for Susie. She was his first love. His greatest love. Tumango si Rael. Ramdam ang bigat ng katotohanan na yon. But over time, pagpapatuloy ni Agnes, he learned to love me back. We built a life together. We stayed together for decades. May mga naging kapatid ka na sobrang mahal na mahal namin. Pinalaki ka namin, nabusog sa pagmamahal. Worth it naman ang pagpapakasal ko sa kanya dahil alam at ramdam ko na ako na ang mahal ng daddy mo. Na lahat ay nasa past na. Past na sa tingin ko, kailangan pa rin resolbahin para maging masaya na tayong lahat. Tumingin ito kay Rael, puno ng sinseridad ang mga mata. And all I want now, sabi nito, is for him to be happy. For you to be happy. Mangyayari lamang yan kapag natuto tayong magpatawad at naresolba ang ating mga nakaraan. Saglit itong huminga ng malalim. That's why I want you to know that you're a real mother, not because of guilt, not because of the past, but because she's part of you. Naging tahimik si Rael. May kung ano nag-init sa loob niya. Isang damdaming matagal nang hindi pinapansin. I hope, tugtong ni Agnes sa mas malumanay, that you give her a chance. Not as someone who left, but as someone who never stopped loving you. Tumayo si Agnes at marahang hinawakan ang balikat niya. Sometimes, sabi pa nito, the things we reject are the very things our hearts have been searching for. Naiwan si Rael na mag-isa at doon sa katahimikan, may unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ang pagkain, ang lasa. Ang pakiramdam na hindi lang siya basta nabubuhay, kundi talagang humihinga. Hindi pala yun basta psychological response. Hindi rin basta aksidente. It was longing. Longing for a mother he never knew he was searching for. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis si Aling Susie, naramdaman ni Rael ang isang bagay na mas mabigat pa sa galit. Pangungulila. Tahimik at mabigat ang pagbabalik ni Aling Susie sa dati niyang tahanan. Ang maliit na bahay na minsan niyang iniwang puno ng pag-asa ay muli niyang binalikan ngayon. Dalang sugat na mas masakit pa sa lahat ng pangungutya na naranasan niya noon. Pakiramdam niya, hindi naman na siya kabilang doon. Parang muli siyang naging bulto sa sariling buhay. At tulad ng inaasahan, hindi nawala ang mga bulong. Bumalik ka na naman. Akala ko ba tuluyan na yung umalis? Di ba kasambahay ng araw yan sa mansyon? Bakit andito na naman? Naririnig niya ang lahat, ngunit hindi niya pinansin. Wala na siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Mas mabigat ang kirot sa dibdib niya, ang sakit na dulot ng pagkawala ng anak, na muli niya natagpuan, ngunit muli ring nawala sa kanya. Araw-araw, tahimik siyang umiiyak. Araw-araw, humihingi siya ng tawad sa Diyos. Araw-araw, pinagdarasal niya ang anak na si Rael, kahit paayaw na siyang makita nito. Hanggang sa isang hapon, nabasag ang katahimikan. May malakas na ingay sa labas ng kanyang bahay. Ingay ng sasakyan, bulungan ng mga tao at pagkapigla ng mga kapitbahay. Napatingin siya sa bintana at nakita ang isang mamahaling kotse na huminto sa harap ng kaniyang munting tahanan. Kinabahan siya. Mabilis siyang lumabas.
At doon, bumagal ang mundo. Bumukas ang pinto ng sasakyan, bumaba si Rail. Napatigil si Aling Susie, parang nakapakong paa sa lupa. Hindi siya makahinga. Hindi niya alam kung panaginip ba yon o parusa ng isipan niyang sa biglang makita ang anak. At saka nagsalita si Rail. Mama. Ilang salita lamang, ngunit sapat para gumuho ang lahat ng pader na itinayo ng panahon at sakit. Nanghina ang tuhod ni Aling Susie. Rail? Nanginginig niyang tawag. Hindi na siya nakalapit pa. Si Rail na ang gumawa noon. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Yakap na para bang takot na mawala siyang muli. Ramdam niya ang bigat ng katawan nito, ang panginginig, ang galit na unti-unting napalitan ng pangungulila. I'm sorry. Paulit-ulit na sabi ni Rail sa mababang tinig. I'm sorry for everything I said. For everything I blamed you for. Hindi naman na napigilan ni Aling Susie ang luha. Yumakap din siya ng mahigpit. Parang binabawi ang lahat ng taong nawala sa kanila. Anak, patawad. Hagulgol niya. Patawad ko nasaktan kita. Patawad kong iniwan kita. Hindi ko ginusto. Kahit kailan. I know now. Sagot ni Rail. Bahagyang nanginginig ang boses. I know you didn't leave because you didn't love me. You left because you loved me too much. Napagulgol si Aling Susie. I'll make it up to you. Dugtong ni Rail. I promise, I won't let you be alone again. Sa paligid nila, tuluyang natahimik ang mga kapitbahay. Nakatitig, namamangha, hindi makapaniwala. Ang matandang babae, kinukutya nila, ang tinawag nilang walang-wala, ay ang inapala ng isa sa pinakamayamang lalaki sa bansa. May ilan ang napayuko, may ilan ang napatigil sa pagsasalita, ngunit wala nang pakialam si Aling Susie sa lahat ng iyon. Ang mahalaga, narito ang anak niya. Bumalik ito sa kanya at niyakap siya bilang ina. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, hindi na siya nag-iisa. Matapos ang lahat ng iyon, ipinaliwanag ni Aling Susie ang lahat sa kanyang nag-iisang anak na sa wakas ay nauunawaan na rin ang lahat. Siyempre, ipinaliwanag niya rin ang tunay niyang mga dahilan kay Everett na nagsabi na alam na nito. Kasi bago raw nawala ang mga magulang nito ay inamin ng mga ito ang katotohanan kay Everett. Nalinawan na silang lahat. Inamin nila sa kanilang mga sarili na talagang minahal nila ng sobrang isa't isa noon. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan pa nila na buhayin ang pagmamahala na yun ngayon. Hindi na pwede. Lalo pat may asawa na si Everett at halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ilang taon na rin ang lumipas mula noon. May mga karaan na hindi na dapat binabalikan pa. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa anak ko, Agnes. Taos-pusong sabi ni Aling Susie sa asawa ni Everett na siya rin kinalala ni Rail na ina. Ngumiti at hinawakan ang kamay niya. Anak ko rin siya, Susie. Mahal ko si Rail at tunay na anak ang tingin ko sa kanya, kaya hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ngumiti rin siya pabalik. Gusto ko pa rin na magpasalamat kasi dahil sa inyo ay lumaki ng maayos ang anak ko at hindi siya lumaki na iniisip na may mali sa kanya dahil kailangan ko siyang iwan. It's okay, Ma. Sabi ni Rail sa kanya. Tiningnan ni Susie ang anak. Ang kulubot niyang kamay ay inaabot ang mukha nito at masuyo niya itong hinaplos. Mahal na mahal kita, anak. Pinapangako ko na babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Life may separate us. Trauma may cloud memories, and circumstances may force distance. But genuine love, especially between parent and child, cannot be erased. Rail's brain may have forgotten his mother for decades, yet his heart remembered her essence, guiding him unknowingly toward connection, comfort, and healing.
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!